Hello po sa lahat. So tayo ay magbibigay lang ng ating personal note or opinion tungkol sa toxicity sa workplace. So habang tayo ay nagluluto sa ating rice cooker. So when you talk about toxicity in the workplace, so in my observation, it is actually anchored on the lack of knowledge under our laws. So yung ating mga toxic co-workers believe that they do not have accountability under our law. So ibig sabihin, wala silang sa tingin ng mga toxic workers natin, they really do not have, wala silang pananagutan sa ilalim ng ating batas. So tama ba yun? So yung mindset nila is that, eto lang siguro yung nakatanim sa kanilang utak, or yung mindset nila ay eto, that they cannot be removed under our laws, especially so that our laws recognizes security of tenure. Kung naririnig na po ninyo yan sa mga nagtatrabaho. So when you talk about security of tenure under our labor code, it refers to the protection of regular employees from dismissal without just or authorized cause and due process. So when you talk about dismissal without just cause, so yon ay pagkatanggal sa trabaho na, 'di ba, yung pagtatanggalin ka kasi sa trabaho, dapat meron po yung dahilan. So pag authorized cause, ito ay dahilan sa kumpanya. So dahil for example, magkakaroon ng retrenchment, merong labor saving device na kailangan nilang magtanggal ng may empleyado at ikaw ay apektado, so that would constitute authorized cause of dismissal. So eto kasi ang kaibahan. When you talk about authorized cause of dismissal, ibig na sabihin na pag you were removed through authorized cause, natanggal ka dahil sa authorized cause, or ang dahilan ay dahil sa kumpanya, dahil nagkaroon ng retrenchment or pagtanggal ng mga empleyado dahil merong pagtitipid na gagawin ng, or merong teknolohiya na makapagpatipid sa kumpanya nang babayaran nila sa empleyado. So ibig sabihin na you are entitled to separation pay. Ngayon, pag yung pagkatanggal naman is just cause, ibig sabihin na ang dahilan ng pagkatanggal ng empleyado na yan ay dahil sa kanyang sarili. Okay, so meron siyang nagawang hindi tama, meron siyang pang-aabuso, o yan, yung grave misconduct, like for example, yung ginagawa ng mga ibang empleyado na namamahiya sa kapwa nilang empleyado, which constitute what we call attitude problem. So sa ilalim ng batas, that would constitute serious misconduct na pwedeng dahilan ng kanilang pagkatanggal sa trabaho. So would that apply only? Ina-apply lang ba yan sa mga rank and file? The answer is no. More so na yung namamahiya sa opisina ay ating mga bosses or yung may mga katungkulan sa ating opisina. So ngayon, kung namamahiya sila, so feeling kasi nila hindi sila pwedeng tanggalin because of the principle of security of tenure. So mali po sila doon. Hindi nyo ako pwedeng tanggalin sa trabaho dahil permanente na ako sa trabaho na to, regular na ako sa trabaho na to. So tama ba yun? The answer is no. Ang security of tenure is that sinesecure lang niya ang bawat regular na empleyado na sa kanilang pagkatanggal sa trabaho, kahit nga hindi regular eh. Basta kung tatanggalin ka sa trabaho, dapat ito ay dumaan sa tinatawag nating due process. So pag-usapan natin ang due process is the opportunity to be heard ng isang empleyado na merong reklamo or tatanggalin sa serbisyo. So meron kasi tayong konsepto din sa labor na tinatawag nating twin notice rule. So dapat pag tatanggalin ka sa trabaho, dumaan yan dapat ng notice to explain. So i-issuean ka ng notice to explain. Ipaliwanag mo ang iyong sarili kung bakit ka dapat hindi tanggalin sa trabaho. So pag naibigay mo na yung sagot mo, so pwede rin yang na magkaroon ng hearing para pakinggan ka or gumawa ka ng position paper to explain your side.
So, ang sunod doon is notice to terminate or notice of termination. So, kung ano man ang desisyon ng kumpanya, ipaliwanag niya sa inyo. So, kung feeling mo ay agrabyado ka sa desisyon ng kumpanya, pwede po ninyong questionin yan through DOLE. So, ganun po yung proseso. But then, it does not mean that if you are an employee, lalo na sa mga permanente sa trabaho, this also applies sa ating mga nasa gobyerno, 'di ba? Kung meron silang mga attitude problem na employees, mas lalo na sa mga boss, so pwede niyong ireklamo 'yan sa Civil Service Commission. Dito naman sa Labor Code, siyempre dadaan 'yan sa DOLE. So balikan natin when you talk about toxicity, yun nga ang ibig. Kaya minsan sabi ko, hindi talaga hindi naman sa hindi mo kailangan ng motivational speaker, but then siguro mas mainam makinig ka rin sa lawyer tungkol sa payo tungkol sa ating kanya-kanyang trabaho, dahil at the end of the day, kung meron mang reklamo or hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng co-employees at yung inyong boss or yung inyong employer, at the end of the day, you will discuss all these things na ang basehan ninyo po ay sa ilalim ng batas. So, Attorney Kid Castro po, panatag ang loob ng taong may alam. Hanggang sa muli.